Ano ba ang strategic investments? Ibig sabihin yung popondohan natin na may balik sa atin. Halimbawa. Siyempre, pag pinag-uusapan natin yung strategic investments in our system, that is supposed to be based on the Philippine Development Plan. So, halimbawa, for transportation o yung mga rail programs ng pamahalaan para nang sa ganun, maayos yung mobility. Strategic roads and bridges para halimbawa, makonect mo one province and the next province para yung transport and logistics maging mas maayos, may activity yung ekonomiya. Pagdating naman sa education, obviously we also want to develop our human capital. So education, basic education, secondary, tertiary, pati na rin syempre health. Malaking issue yung PhilHealth ng mga nagdaang taon. Pero sa katotohanan, dapat nag-i-invest tayo para sa mga bagay na ganyan. Para naman sa ganon, hindi lang infrastructure projects ang pinaglalaanan ng pera, kundi pati yung human capital. Kasi paano magiging competitive ang bansa natin? Paano tayo sasabay sa skills ng ASEAN neighbors natin kung nakikita natin ngayon, di ba, ang problema natin may learning poverty, and we have the worst figure in I believe in Asia. So yung mga bagay na ganun dapat yung mga strategic priorities ng government. Yung mga investments funds ba yan? Bahagi ba ng strategic development din yan? Yes, actually strategic development talaga yung dapat. Actually, kung iisipin mo, dapat talaga yung budget is oriented towards those things. Kasi in public financial management, there is such a thing called policy-based budgeting. Pag sinabi mong policy-based budgeting, the idea is dapat kung ano yung plinano ng economic managers ng isang gobyerno, in our case, that's the DBCC, the Development Budget Coordinating Committee. Na Kung mahirap kabisaduhin yung Oo, acronym haba, ang nun. daming ang daming acronyms. Sila, essentially, kung ano yung plinano ng economic managers, politically, nanggagaling yan sa kung ano yung, agenda ng isang presidential administration. Yun dapat, yung makikita mo sa national budget, dapat yung dalawang yon ay aligned. And it's made up of, I think, 4 government agencies? Yes, so that's DepDev, DOF, DBM, ex officio yung BSP, sila yung in charge of monetary policy. Mga malalaki sahod. Yes. And then that's of course headed by the President of the Philippines. So ganun ka-importante yung national budget. Tapos kung ang makikita mo ay isang budget na hindi kumakabit doon sa development plan ng bansa, at ang makikita mo, ang budget ay napupunta sa, alam mo yun, ayuda, iba-ibang short-term and reactive programs and projects. Nandun nga tayo sa konteksto na napakaliit lang ng ating fiscal space, di ba? Pag tinanggal mo yung mga mandatory allocations, napakaliit lang ng pwedeng gastusin. So all the more that you need to maximize the fiscal space para while responding to the short-term needs of the country, you're also investing towards long-term development. At bahagi dyan yung mga education, Yes. mga training, yes. mga ganyan. Correct. Ang cute ng title ng budget, may title pa talaga yung budget. Ano? People-centered Yes. something for inclusive. Pero people-centered, parang, alam naman sa robot natin ginagastos itong mga to or mga androids, di ba? People-centered talaga. Wala, sino pa makikinabang ito? Pero ang sinasabi mo ay napakalaki ng bahagi ng budget na to ang mapupunta sa ayuda. Yes. Oo. Lalo na yung mga naapektuhan nitong krisis ng langis. Short-term addressing of mga ganitong problema. The typical Filipino would say na, anong problema ron? And mostly, I think, a lot of Filipinos think that's the job of government. Pero ang problema doon ay Ang problema kasi kapag ka puro ayuda, kahit na hindi naman natin sinasabing hindi kailangang tugunan yung short-term needs. Obviously, kailangan tugunan yun. For example, nung nagdaang mga buwan, nagkaroon tayo ng, kinaharap natin yung oil crisis, tumaas yung presyo ng langis, hindi makapamasada yung mga PUV drivers. So, nagkaroon ng programa ang pamahalaan para magbigay ng subsidy sa kanila. So, yung mga ganong klaseng bagay,
tama naman, kailangan naman yun. Kaya lang, ang mahirap ay kapag yung ayuda programs na binibigay, sobra-sobra yung magnitude ng nakakain niya doon sa pinag-usapan natin kanina na fiscal space. And worse, it becomes a tool for patronage politics. So pag sinabi natin patronage politics, obviously, ang involved dyan yung pamimigay ng ayuda para kung sino man yung congressman, mayor, barangay captain na nagbigay ng pera, sila yung iboboto mo para sa susunod na eleksyon. Malapit na. Malapit na. Oh, Parang election budget nga raw ito eh. Oo. Kasi, di ba, parang a little over a year na lang filing na ng candidacy. Yun yung mahirap kapag puro ayuda programs na lang ang popondohan natin. Ano pa ang matitira para dun sa pagsagot natin sa mga problema katulad nung learning crisis, katulad nung kawalan ng sapat na mga health facilities na hospitals doon sa mga probinsya, sa mga regions na walang yung mga cancer facilities, maraming iba't ibang klaseng diseases hindi matugunan dun sa mga... Yung cancer center na yan, Diyos ko. Diba? Ilang bilyon lang yan. Oo. Napakalaki ng gap, di ba? Kasi I would hear cancer patients say, nagpupunta pa sila dito sa Manila para lang makapagpa-PET scan, pipila para makakuha ng guarantee letter. So kapag yung ganong klaseng ayuda na system, yung kumakain sa napakalaking portion ng national budget, nagiging dependent yung kultura natin, nagiging dependent sa kung ano yung gustong ibigay ng mga politiko, imbes na serbisyo na actually dapat ipinibigay naman talaga ng pamahalaan. So yung inefficiency rin nung ganong klaseng sistema. Kasi halimbawa, kung efficient yung PhilHealth, kung meron tayong sapat na investments para sa pagpapagawa ng mga ospital, pipila ka pa ba sa congressman, sa senador para humingi ng tulong? Yun sanang mga ganong klaseng tinatawag na expenditures yung dapat pinaglalaanan ng national budget.